Ang video na ito ay para sa mga interesadong magsimula ng kanilang backyard quail farm. Welcome back to Work from Farm PH. Ito ang aming full video guide para masagot namin ang inyong mga katanungan kung paano ba magsimula ng puguan. Ngayong taon, naging busy kami sa pagmamanage ng aming puguan dito sa Baylen, Cavite. Ang quail farm namin ay matuturing semi-commercial dahil pwede kaming mag-alaga ng hanggang 8,000 heads ng pugo. Kung interesado kayo sa pagpasok sa agribusiness na puguan, kailangan magsimula muna kayo sa mas manageable na dami para ma-master nyo kung paano mag-alaga ng mga pugo. Hindi rin kasi biro ang kapital na dapat nyong ihanda para sa pagpupugo, kaya dapat bago ka magsimula sa 1,000 heads o higit pa, dapat alam nyo kung ano ang mga pang-araw-araw na kailangan para ma-maximize nyo ang inyong egg production. Kaya kung gusto mong matuto, keep watching. Sa kahit anong negosyo ang papasukin mo, dapat kilalanin mo muna ang industriyang papasukin mo. Ang quail o pugo ay parte ng poultry industry, pero ito ay isang sektor kung saan hindi pa as developed katulad ng chicken o manok. Hindi pa kasi gaanong kalaganap ang pagpupugo sa iba't ibang parte ng bansa. Bago kayo magsimula, mas mainam kung malalaman nyo kung anong current presence ng mga puguan sa inyong location kung saan magtatayo kayo ng puguan. Sa ganitong paraan, malalaman nyo kung ano yung competition, demand o ang potential risk katulad ng mga pagkalat ng sakit kung saan pwede nyong makuha sa mga karating na quail farms. Pwede nyo rin alamin kung saan nanggagaling ang mga supply ng pugo sa inyong mga local markets o mga palengke. Based sa aming observation, malaki ang supply ng pugo sa mga gawing Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija, at dahil mataas ang supply sa kanilang lugar, napipilitan silang maghanap ng ibang market para sa kanilang mga pugo mula Metro Manila, Rizal at Cavite. Dito sa Calabarzon, na-research namin na malaki ang population ng puguan sa mga gawing Batangas, ngunit hindi gaanong karami ang nagpupugo dito sa Cavite, kaya nakita naming maganda ang opportunity na makahanap ng direct na market dito sa amin. May mga advantages din kung meron ng nagpupugo sa inyong probinsya. Maaaring malaki ang supply ng feeds, kaya baka mas mura ito sa inyong lugar kumpara dito sa amin. Pili lang kasi yung mga agri-supplies na nagbebenta ng certain brands ng feeds. At napaka-importanteng i-research nyo na rin ang market ng inyong mga pugo. Makikita nyo ngayon na nakapag-box na kami ng mga na-harvest namin ng 2 araw. Mapupunta na to sa next delivery namin. Marami nagtatanong sa TikTok pati sa Facebook tungkol sa market namin o kung mahirap daw ba mag-market ng pugo. Sa Work from Farm PH, may 2 klase kami ng marketing o ng sales method. Una, ang B2B, pangalawa naman ang B2C. Ang B2B, ang ibig sabihin nun ay business to business. Either yung may kwek-kwekan, yung mga nagsi-street food. Meron din naman bumibili sa amin na B2B na may pwesto sa palengke. So, nabibili nila yon ng wholesale prices. Tapos, ibibenta nila yung mga pugo ng retail prices. O, paisa-isa. Isa pang klase ng B2B ay yung may mga restaurant o kaya yung may mga karinderya. Sa ngayon, dahil ang supply namin ay enough pa lang dun sa B2B market natin, yun talaga yung pinaka main source ng aming sales dito sa Work from Farm PH. Pero gusto namin palakihin yung supply namin ng mga pugo. So sa ngayon, 5,000 kami. Ang vision namin para sa quail house namin ay makapag-house ng at least 10,000 heads para palakihin rin namin yung B2C arm namin or yung direct-to-consumer namin na mga marketing o sales method. Kasi alam namin na kapag nag-retail kami o pag nagbenta kami ng tingi-tingi na imbes na isang box na ganito, 100 yung laman, marami rin kasi naghahanap nung pakonti-konti lang, yung pang-araw-araw lang nila nagamit, o kaya gusto lang nilang magkwek-kwek sa bahay, o kaya may gusto lang itry na recipe like mga sipo eggs, mga ganon, yung gusto mag-experiment sa kitchen. So, gusto rin namin itap yung market na yon. So, enough pa lang ang supply namin para sa B2B, pero sana makita nyo rin kami dito sa Work from Farm PH na nakakapag-supply sa inyo na mga nagtatanong sa amin through our TikTok, through our Facebook, na gusto nyo rin bumili ng mga pugo namin. So, kung gusto nyo mag-start ng ganitong business sa poultry, sa quail, o sa pugo, kailangan yung unahin na hanapin kung saan kayo magma-market. So, tingnan nyo na sa mga location nyo, saan yung mga schools,
May nagbebenta ba ng kwek-kwek o kaya ng mga street food? Meron bang mga hospitals, mga BPO, mga iba-ibang office na pwede niyong supplyan? Meron bang mga karinderya, mga kantin na pwedeng bumili ng mga boxes nyo? So maraming pwedeng options other than maghihintay lang kayo sa mga dealers o kaya mga biyahero na pakyawin yung mga boxes nyo. Yung mga tinatawag na biyahero o middlemen ay laganap sa buong industriya ng agrikultura. Pero malaki ang disadvantage kung ang market nyo sa mga pugo nyo ay ang mga biyahero lamang. Unang-una, kung wala kayong direktang pagbabagsakan sa inyong mga produkto, hindi nyo makokontrol ang pagpepresyo sa inyong mga itlog. Ibig sabihin, pwedeng-pwede kayong baratin ng mga biyahero dahil sila lang ang inaasahan yung kukuha ng inyong mga boxes. Ito talaga yung makalumang mindset ng mga farmers at hindi lang ito sa industriya ng pagpupugo. Kaya tayong mga makabagong farmers at agribusiness owners, dapat maiba natin ang sistema ng pagmamarket sa ating mga produkto para direkta nating maabot ang mga consumers. Ito dapat ang priority mo sa paghahanap ng inyong market. Ibig sabihin, dapat ikaw mismo ang maghanap ng inyong mga suking tindahan, kwek-kwekan, karinderya at iba pang nangangailangan ng supply ng pugo. Dapat nyo ring malaman na may season ang pagpupugo. Ibig sabihin, merong mga pagkakataon na bababa talaga ang presyo ng mga itlog ng pugo. At madali naman i-observe kung kailan ito nangyayari. Kaya dapat makagawa ka na ng mga strategy para maiwasan ang pagkalugi tuwing mababa ang presyo sa market. Panoorin nyo ang video update namin kung saan naranasan namin ang pagbaba ng presyo ng mga itlog ng pugo ngayong 2024. Trying egg recipes pero gagamit tayo ng pugo. Okay, gagawa tayo ngayon ng leche flan gamit ang ating itlog ng pugo. Magpugo update na rin tayo. Kung naalala nyo, ng mga nakaraang buwan, dahil sa sobrang init, nawalan ng pasok yung mga estudyante. So, nag-online classes sila. So, bumaba ang presyo ng pugo dahil ang primary na market ng pugoan ay yung mga schools. Kung mataas yung supply, tas wala masyadong demand, syempre, bababa ang presyo ng mga bilihin. So, madaming naapektuhan dahil dito. Nakita namin maraming nag-calls, marami talaga na nagbagsak presyo. Usually, meron mga nagbabagsak ng presyo from 100 pesos per box. Meron pa kami nakita na 60 to 80 pesos per box. Sobrang mahirap yun sa ating business, no, na bumaba ng ganun yung presyo dahil hindi naman bumababa yung presyo rin ng ating feeds, which is yung major talaga na expense kapag nagpupugo tayo. So, sa Work from Farm PH, syempre naapektuhan rin kami nito kasi pare-pareho naman tayo ng market eh. Pero para sa amin kasi, kapag nag-calls kami agad, papatayin na namin yung mga pugo dahil may buyer naman talaga ng mga calls. Matagal pa kasi yung buhay ng mga pugo natin eh. Kung naalala nyo sa mga dati naming video, December kami nagpa-deliver ng mga RTL. 4 na buwan pa lang talagang bumubulas yung pangingitlog ng ating mga pugo. Nasa peak sila. So ayaw namin i-stop dahil maganda talaga yung binibigay na production ng ating mga pugo. Pero ang concern talaga nun is naiipon talaga yung itlog. Walang regular na buyer. Concern pa rin yun sa business kasi syempre araw-araw yan kumakain at mataas talaga ang feeds, no? At syempre hindi lang yun eh. Meron din kaming sinasahuran. Meron din iba't ibang overhead sa pagpapatakbo. Hindi lang ng puguan pero ng buong farm. Maraming pinaglalaanan, kumbaga, yung income ng aming puguan. So hindi ganun kadali para sa amin ang mag-calls o magtigil noong ating puguan. Okay, 2 dosenang itlog ng pugo. Sabi dito, wag masyadong i-overmix para hindi siya maging scrambled eggs kapag nilagay na natin. So yun na nga, nasa crisis ang ating puguan dahil mas kumukonte yung buyers. Kung meron man, sobrang baba nila kinukuha ang ating mga boxes. Pero gusto talaga naming ituloy yung pugo, ayaw pa namin talaga mag-calls. Buti na lang, meron kaming tinatawag na R&D fund. So, ang ginagawa namin sa gross income namin sa isang buong buwan, nagtatabi kami ng fund, no? So, usually 5% ng sa gross sales namin kinukuha. Isang maliit na porsyento lang, tinatabi namin yun. Tinabi namin yun para sa research and development talaga. Pero sa mga ganitong pagkakataon, para din siyang survival fund. Pwede nyo rin tong gawin dahil sa inyong mga nagpupugo, alamin nyo na yung seasonality
ng pagpupugo. Dahil ang market natin ay yung mga schools, mayroon tayong school year na sinusunod, di ba? So, meron talagang mga buwan na walang pasok. So, yun talaga, doon tumutumal ang presyo ng pugo. At dahil medyo aware na kami o alam na namin na may seasonality ang ating mga pugo, ginawa namin yung fund na yon para masustain namin yung mga buwan na sobrang baba talaga ng presyo, masusustain pa rin namin yung mga kailangan namin bayaran tulad ng iba-iba naming overheads, yung salary ng mga nasa puguan namin, yung kuryente, yung tubig, pati na rin syempre yung feeds. Yun yung major na kailangan talaga naming ma-make sure na laging meron. Okay na siguro to kasi mamaya i-ready to. Sasalain din natin to. Kondensada tsaka evap. Kaya desidido kami ipagpatuloy yung pagpupugo. Ayaw talaga namin mag-calls, pero kailangan pa rin namin magtipid. So, naghanap kami ng ibang mga paraan para bumaba yung overhead namin. Marami kaming ginawang mga method, so meron kaming mga ineksperimentuhan para medyo bumaba yung cost talaga natin, para masustain natin ang ating mga pugo, yung mga araw-araw na kailangan dito sa puguan. Sa ngayon, unti-unti nang umaakyat yung presyo ng ating mga pugo. So, hopeful kami na makabawi yung puguan natin, no? Ang minomonitor naman namin ngayon is yung production sa araw-araw dahil medyo tumatanda na yung mga pugo natin. Nasa 7 months na ang edad ng ating mga pugo. So, may expect talaga natin na bababa na rin yung production nila. So, marami kaming mga natutunan. At kasama talaga yun kasi sa pagbi-business, no, na hindi natin naman i-expect na araw-araw laging mataas yung ibibigay sa atin na presyo, laging maganda ang presyo at laging panalo, no. Meron talagang mga buwan, may mga season talaga na kailangan natin mag-sacrifice o kailangan natin ma-accept na kasama talaga sa pagbi-business yung mga challenges katulad nito. Pero sa mga natutunan namin, syempre, sabi nga nila, don't make the same mistake twice. So, dahil natutunan na natin siya sa cycle na to, kailangan maging lesson siya para sa mga susunod na opportunity natin. So, ngayon, July, sa mga susunod na araw, magpapasokan na. Minomonitor namin na hopefully umakyat pa yung presyo ng ating mga pugo. Kaya patuloy niyong suportahan ang aming mga pugo din, no? At ang aming mga video para patuloy natin mabigyan ng content yung mga gusto rin sumabak sa agribusiness na pagpupugo. Gamit tayo nito para sa kalamansi. Gusto rin namin ipakita na ang mga pugo ay hindi lang pangkwekwekan. Salain natin. Unang sala. Yay! Sugar at llanera. Tuwing mababa ang presyo ng itlog ng pugo sa market, pwede kayong maghanap ng mga ibang mga produktong pwede nyong lutuin o gawin gamit ang mga itlog ng pugo. Dahil alam naman natin na ang mga pugo ay pwedeng maging alternative sa itlog ng manok o itlog ng itik. Kaya pwede nyong gamitin ang pugo sa mga ulam o dessert na nilalagyan ng itlog. Kaya kung may backyard quail farm ka, imbes na ibenta mo ang inyong mga itlog, pwede kang gumawa ng leche flan o iba pang mga dessert na pwede nyong ibenta sa mas mataas na presyo. Kasama ito sa mga strategy pwede nyong gawin kapag meron kayong backyard quail farm. Nakasalang lang yung leche flan natin for 45 minutes at sana hindi ito maging scrambled eggs. Habang naghihintay, maglo-load na kami ng mga boxes ng pugo na i-deliver ngayong linggo. Sinisilip ko lang siya ngayon, pero para sa akin basta hindi siya maging scrambled eggs, okay na to. Papalamigin at i-ref namin to ng overnight. Leche flan reveal, sobrang excited kami dito kasi first time namin gumawa ng leche flan at pugo ang ginamit namin. In-expect naman namin na hindi ganun ka creamy yung texture niya kasi nagtira kami ng egg whites, pero pasado na sa amin to. Pero alam nyo, sobrang lilamnam, halos maubos namin to ng isang upuan. At alam nyo, mas mura naman ang itlog ng pugo kaysa sa itlog ng manok, kaya itry nyo na rin to. Ano kayang next egg recipe ang pwede naming itry?
Ngayon alam nyo na ang season ng mga puguan. Pero para sa amin, sa kahit anong negosyo naman, hindi nyo naman naasahan na laging maganda ang presyo ng mga produkto sa market. Ito yung mga na-observe namin na common mistake sa mga baguhan sa pagpupugo. At minsan, ito rin yung nagiging sanhi ng pagkalugi. Yo, bakit nga ba may naluluging mga puguan? Hindi maayos ang cash flow ng kanilang puguan. Minsan, walang sistema ang mga nagpupugo kung paano babalansihin ang expenses at kita dahil walang proper tracking. Kapag may bumili ng inyong pugo, ang hawak nyong pera ay hindi kita. Yan ay gross sales. Kailangan tanggalin nyo dyan ang mga gastos. Sa farm namin, kumukuha lang kami ng kita o ito yung malinis na profit kapag nabalanse na namin ang sales at expenses sa dulo ng bawat buwan. Halimbawa, nakabenta kami ng 1,000 boxes sa halagang 150 per box. Ang total sales namin ay 150,000. Itatabi na namin ang mga expenses namin para sa susunod na buwan. Ibig sabihin, ang malinis na kita ay 35,000. Mas okay kung magtatabi ka ng maliit na porsyento niyan para masustain ang business mo sa mga season na mababa ang presyo ng pugo at tuloy-tuloy na may pambili ka ng pagkain ng mga pugo mo. Kasi kung may season na mababa ang presyo ng mga itlog ng pugo, sigurado rin namang may season na aakyat ang presyo nito. At sa mga panahong mababa ang presyo ng itlog ng pugo, huwag kang magkals ka agad. Kasi talagang malulugi ka, back to zero ka na ulit. Kumpara sa itawid mo muna yung 1 hanggang 2 buwan dahil aakyat din naman ang presyo pagdating ng pasukan. Sa totoo lang, ngayon taon nga wala pang pasukan pero umakyat na ang presyo ng pugo. Nababawi na rin namin talaga yung mga season na mababa. I-manage nyo ang inyong expenses kada buwan at maging bukas sa mga bagong pag-aaral. Kaya nating maging successful sa pagpupugo. Ingat! Naipaliwanag na namin sa video namin dati na ang market ng itlog ng pugo ay may season. Sumusunod tayo sa school year calendar. Bumabagsak ang presyo ng itlog ng pugo sa 1 hanggang 2 buwan dahil walang pasok o nakabakasyon ang mga estudyante. Ang pinakamababang presyong naibenta namin sa mga itlog ng pugo namin ay 100 pesos per box sa loob lang ng 1 buwan. Kumpara mo yan sa 10 to 12 months na buhay ng inyong pugo kung saan kikita ka ng 120 pesos hanggang 200 pesos per box. Parang restaurant, sa 7 days may mga patay na araw at patay na oras. Pero hindi dahil matumal ng ilang araw ay hindi naaangat ulit, di ba? Ang problema sa ibang mga puguan kung bakit nalulugi sila dahil sa mga season na mababa ang presyo ng pugo, wala silang ibang market at hindi sila willing maghanap ng ibang pagbebentahan. Anong ginawa namin noong mababa ang presyo ng pugo? Naghanap kami online ng mga bagong pagbebentahan. Kaya kung gusto mo talagang sumabak sa pagpupugo, mag-start ka muna as backyard quail farm o mag-alaga ka muna ng 1,000 heads o below para makagawa ka muna ng mga sistema para maiwasan ang pagkalugi para sa inyong agribusiness. Sa mga panahong mataas ang presyo ng pugo sa market, ito naman ang pwede nyong kitain sa 1,000 heads ng pugo. Kung gusto mo magkaroon ng additional income na pwede kang maging hands-on habang nasa bahay ka lang, sa pagpupugo pwede kang magkaroon ng additional cash flow. Kung meron kang extra na 20 square meters sa inyong tirahan, pwede kang gumawa ng backyard quail farm. Sa unang 2 hanggang 3 buwan ng pagpupugo, pwedeng pumalo ng 90% and above ang inyong egg production. Kung makakabenta ka ng 120 pesos per box, aabot ng 32,400 pesos ang inyong sales sa 1 buwan. Pagkatapos lang ng ilang linggo, papalo ng 150 pesos per box sa market at pwede kayong umabot ng 40,500 sa sales ng 1 buong buwan. Pero alam nyo ba, sa nakaraang 2 buwan, umabot na rin ng 170 hanggang 200 pesos per box ang aming mga pugo. Kaya marami kang opportunities para umangat ang inyong kikitain. At syempre, ang pinakamalaking advantage ng backyard quail farm ay pwede mong makontrol ang inyong expenses para ma-maximize nyo ang inyong monthly sales. Para sa amin, malaki ang advantage ng mga backyard quail farmers at bakit nga ba malaki ang tsansa nilang kumita sa pagpupugo. Kahit kayo lang mismo mag-isa, kayang-kaya nyong tutukan ang 1,000 heads ng pugo at hindi nyo na kailangan mag-hire ng additional na tao. Ideally, hindi nyo na rin kailangan magrenta kung mayroon kayong extra 20 square meters na space sa inyong bakuran. Minimal lang din ang iaambag na gastos sa kuryente dahil pailaw lang ang kailangan sa mga pugo para sa buong gabi. At sa patubig naman, halos 2 drum ng tubig lang ang kailangan sa araw-araw para sa iinumin ng inyong mga pugo at pati na rin sa paglilinis.
Bukod dito, kailangan nyo lang masecure ang inyong monthly funds para sa layer feeds at pati na rin sa inyong mga boxes na lalagyan ng pugo. Ang estimate naming budget sa expenses ay 25,000 hanggang 28,000 kada buwan. Ito ang listahan ng mga expenses na ito at pati na rin ang mga estimate namin. Depende sa inyong supplier, pwedeng mas mababa ang presyo ng mga boxes at pwede nyo ring ulit-ulitin ang paggamit dito. Pwede ring bumaba o umakyat ang price per feeds, depende kung saan kayong brand bibili. Ang mga utilities katulad ng patubig, kuryente at transportation fees ang pwede nyo ring makontrol. Importante to kaya uulitin namin, ang sales o ang buong pinagbentahan nyo ng mga itlog ay hindi kita. Para makuha nyo ang malinis na kita, kailangan tanggalin nyo muna ang expenses sa mga pinagbentahan ninyo. At maaaring madagdagan rin ang mga expenses nyo kung magpapatakbo kayo ng puguan. Halimbawa, kung kailangan nyo bumili ng mga supplies o ng vitamins, kaya dapat nakalista ng maayos ang lahat ng binibenta nyo at lahat ng mga ginagastos ninyo. Dapat makita nyo kung ano yung average na gastos nyo sa pagpapatakbo ng inyong farm. Kada buwan, nag-iiba-iba rin ang presyo ng pugo sa market. At kada buwan, pwede rin bumaba ang egg production percentage nyo o yung mga iniitlog ng inyong mga pugo. Ito yung mga bagay na kailangan natatrack nyo ng maayos para masabing kumikita o nalulugi na ang puguan ninyo. Ngayong may idea ka na sa pagpapatakbo ng agribusiness na puguan, alamin naman natin ngayon ang buhay at ang behavior ng ating mga aalagaang pugo. Isang beses lang kung mangitlog ang mga pugo sa isang araw. At dahil table egg ang kailangan natin, puro babaeng pugo lang ang aalagaan natin. Walang lalaki kaya hindi fertile eggs ang mga ito. Pwede kang makabili sa mga quail raisers ng day-old chicks o kaya ng mga RTL o ready-to-lay na mga pugo, 25 days old na ang mga ito. At kailangan nyo malaman na magkaiba ang pag-aalaga sa dalawang ito. Yo, biyaheng norte pala tayo ngayon para bisitahin ng isa sa pinakakilalang breeder pagdating sa pagpupugo. Kaya tara at samahan nyo kami sa biyahe namin papuntang Balagtas, Bulacan. Napakaswerte natin at nabigyan tayo ng pagkakataong pasukin at makita ang hatchery nila sa Bulacan. At sakto naabutan natin ang pagpisa at pagsasort nila ng sisiw para ihiwalay ang babae sa lalaki. Babae po yung brown, tapos yung itim po, lalaki. Kitang-kita na ang lalakas at ang lulusog ng mga sisiw galing sa incubator. First time natin ma-meet si Dr. Quail at na-tour niya tayo sa kanyang mga incubator at naipaliwanag niya rin kung paano ang operations pagdating sa pagpapapisa ng mga pugo. Nasaksihan din natin ang paglatag ng mga fertile eggs bago ito isalang sa incubator. At syempre, hindi natin palalagpasin ang pagkakataon na kumuha ng mga day-old chicks para masubukan natin ang pag-aalaga ng mga ito. Napakasaya ng aming pag-uusap tungkol sa pagpupugo kaya ginabi na kami pabalik ng farm. Ayan, kailangan na natin sila isalin sa brooder cage at painumin ng tubig na may dextrose powder para makarecover sila sa stress dahil sa pagbabiyahe. Galing biyahe ay maingat naming isinalin ng mga sisiw sa brooder cage. Importante na bantayan sila oras-oras dahil nagkukumpulan sila sa init ng ilaw. Bugawin lang sila ng konti para sila ay maghiwa-hiwalay. Sa ganitong paraan ay maiiwasan natin ng mortality at pagkapilay ng mga sisiw. Maya't maya rin naming sinisilip ang mga sisiw para makita namin kung merong mga nadadaganan o mga nababasa ng tubig. 1 a.m. in the morning. So silipin lang natin. Yan, kahit pa paano magkakahiwa-hiwalay na sila. At hindi na sila masyadong nagsisiksikan katulad kanina. 5 a.m. So yan, kita nyo si Kuya Lordy, nagche-check siya. Tinitignan yung mga tubig, mga pagkain, kung okay pa ba, kung may mga laman pa ba. Shoutout kay Kuya Lordy dahil hindi siya natulog sa unang araw ng pagdating ng ating mga sisiw. After 8 hours mula pagdating ng mga sisiw ay palitan na ang tubig na may halong vitamins, pampalakas ng resistensya at panlaban sa pwedeng tumama na sakit. 3 days to 1 week monitoring muna at huwag hayaan na maubusan sila ng pagkain at mga tubig. Abangan ang susunod na update sa ating mga day-old chicks. Ito ang 2 weeks update sa ating mga sisiw. Napaka-challenging ng mga unang araw ng mga sisiw dito sa farm. Dahil mayat maya kailangan nating i-monitor ang kanilang patubig at pakain. Pati rin yung environment kung saan lumalaki sila kaya minomonitor namin yung temperature ng puguan. Pagkatapos ng isang linggo, hindi na masyadong nagkukumpol-kumpol sa ilaw ang ating mga sisiw at nagpasok na rin kami ng tray na kainan nila.
At nakikita nyo naman na lumaki na rin ang ating mga sisiw at tumataba na rin sila. Patuloy din namin silang binibigyan ng vitamins na hinahalo sa tubig nila. Pagkatapos ng 2 linggo, inakyat na namin yung ilang mga lona para maganda na yung ventilation dito sa puguan. Gumaganda na rin yung size ng ating mga pugo at patuloy namin imo-monitor yung pakain at patubig nila, pati na rin yung pagdumi nila. Yo, magta-transfer tayo ngayon ng ating mga 25-day-old quail chicks. Malinis na ulit ang kanilang mga tirahan at na-disinfect na rin ang mga paligid. Kung napanood nyo sa aming mga nakaraang videos, kumuha kami ng mga day-old chicks na pinalaki namin hanggang maging RTL o ready to lay na sila. Kita nyo naman kung gaano kalulusog ang ating mga alaga. Unlimited patuka pa sila ngayon at kompleto ang kanilang mga vitamins. Sa 25 days, hindi pa mangingitlog kaagad ng mga ito. Bibilang pa tayo ng 1 linggo hanggang 10 araw. Pero kita nyo namang mabilog na sila at medyo masikip na sila sa brooder, kaya kailangan na talaga silang mailipat. 25 pieces na mga pugo ang magkakasama sa isang grupo para maluwag sila. Dati, 30 pieces ang nilagay namin sa bawat grupo, kaya imo-monitor namin ngayon kung may pagbabago ba ito sa aming produksyon. Meron din palang nakasingit na nag-iisang lalaking pugo. Pagkatapos mag-transfer, pinakain na namin ang mga pugo. Nagpainom na rin kami ng tubig na may vitamins para maiwasan ang kanilang stress dahil sa paghawak namin sa kanila at paglipat ng kulungan. Yo, para sa mga baguhan sa pagpupugo, dapat bang mag-invest ka sa ready to lay o day old na mga sisiw? Ang unang dapat alamin ay ang cage requirement kung saan dapat may brooder ka para sa 1 day hanggang 25 days ng inyong mga sisiw, kung saan highly controlled ninyo ang temperature bawat oras. Kumpara mo yan sa ventilation requirement para sa mga RTL at syempre iba rin ang specs ng cages para makapagpakain at paitlog ng matiwasay. Bukod dito, ad libitum o unlimited ang pagkain sa mga day old. Maya't maya ang refill sa kanilang mga kainan dahil hindi sila dapat nauubusan ng feeds at tubig. Sa RTL, nakasistema ang kainan at patubigan na pwedeng i-refill 2 hanggang 3 beses araw-araw. Mas alagain ang mga day old na parang nag-aalaga ka talaga ng newborn. Monitored dapat ang temperature, pagkain, tubig, vitamins at pati na rin ang quality ng kanilang dumi. Dapat rin makita natin ang paglaki ng mga sisiw. Kahit mas mura ang day old kesa sa RTL, ang tip namin ay magsimula muna kayo at i-master nyo muna ang mga RTL para sa inyong egg production. Maselan rin ang mga pugo. Una sa temperatura, kaya dapat na-adjust ang ventilation ng inyong puguan. Pangalawa sa ingay, kaya lagi dapat tayong may radyong nakabukas. Pero hindi gaanong kasakitin ang ating mga pugo dahil hindi naman sila tumatapak sa lupa. Pero mas okay pa rin na mapanatili nating malinis ang ating puguan at mag-disinfect tayo regularly. At dapat every other day nating nadidispose ang kanilang dumi dahil bumabaho ang mga ito. Napaka-importanteng mabigyan natin ng magandang environment kung saan mangingitlog ang ating mga pugo dahil ang target natin ay 80% or above ang mangingitlog sa araw-araw. Mas okay kung meron tayong regular tracking para makapag-troubleshoot tayo ng sanhi ng pagkababa ng produksyon. Pwedeng sa pagkain, sa tubig o kaya baka may sakit na ang ating mga pugo. O baka rin naman sa pagbabago ng panahon. Yo, long weekend na naman. Welcome back sa Work from Farm PH. Alas 7 ng umaga na at dumiretso na kami sa aming mga puguan dahil magtatrack kami ngayon ng aming mga harvest. Simple lang na gawain ito kung saan ililista namin kung ilan ang ina-harvest ng bawat grupo ng pugo sa bawat cage. Ginagawa natin ito para makita natin kung merong mga grupong nangingitlog ng pinakamababa compare sa ibang mga cage. Minsan lang kami sa 1 buwan makapag-tracking pero mas maganda kung magagawa nyo ito ng consistent para mas mabilis nating ma-observe ang mga pugo. Sa ganitong paraan tayo makakapag-troubleshoot kung paano natin mahanap ang mga solusyon sa pagbaba ng itlog. Maaaring dahil ito sa temperatura sa area ng kanilang cage o baka dahil ito sa patubig o pakain. May iba't iba pang posibleng dahilan pero ang tracking ang pwede nyong maging basehan. Simple lang ang paraan namin ng pagre-record. Kailangan lang matyaga tayong magbilang talaga. Importante ito at tuwing pagkatapos namin mag-track, nakakakita kami ng mga posibleng i-adjust sa aming puguan base sa mga grupong mababa ang harvest. Lagi nyo kaming subaybayan dito sa Work from Farm PH para sa mga tips sa pagpupugo.
Siyempre, ang egg production natin ay nakasalalay sa quality ng pinapakain natin sa ating mga pugo. Marami ng commercial feeds ang available sa merkado na pwede niyong pagpilian. Pero bukod sa feeds, kailangan maging consistent rin kayo sa pagpapakain sa pang-araw-araw ng inyong mga pugo. Sa aming farm, 3 beses sa isang araw kami nagre-refill ng kanilang kainan. Sa mga RTL namin, meron kaming programa na sinusunod na galing sa payo ni Dr. Quail. Dahil 25-day-old pa lang ang mga pugo, hindi natin sila dapat pinipuwersa na mangitlog agad-agad. Gagamit muna tayo sa umpisa ng starter feeds. Oo, wag muna nating puwersahin sa layer feeds ang mga pugo dahil baka makaapekto ito sa lifespan ng pangingitlog nila. Magsisimula ang program sa 100% starter feeds mula sa unang araw ng pagkaka-deliver nila. Kapag 25% na ang nangingitlog sa mga pugo, maghahalo tayo ng 75% starter feeds na may halong 25% layer feeds. Pagdaan ng ilang araw, 50% na ang mangingitlog sa inyong mga pugo at pwede na tayong maghalo ng 50% starter feeds at 50% layer feeds. Ilang araw pa at 75% na ang mangingitlog sa inyong mga pugo, kaya naman mas marami na dapat ang ating layer feeds. 75% ang layer feeds na may halong 25% na starter feeds. At kung umabot na ng 85% ang pangingitlog, pwede na tayo mag-transition fully sa 100% na layer feeds. Papakita namin sa inyo ang mga dapat malaman sa pagpapakain ng mga pugo. Una ay dapat malaman nyo kung ano ang mga quality na quail layer feeds sa merkado. Dapat yung tandaan na ang quality feeds ay may sapat na crude protein na kailangan ng mga pugo para sa mas maayos at mas magandang bigay ng mga itlog. Ang gamit namin ay sari manok feeds na quail layer na nirecommend ng pinagkuhanan namin ng RTL o ang aming mga pugo na si Dr. Quail. Number 2, ang mga pugo ay kailangan kumain ng 2.2 grams na feeds per day o 22 kilos sa 1,000 heads. Number 3, maya-maya ay minomonitor namin ang kanilang mga kainan at mga inuman. Number 4, mahalaga na i-monitor natin ang kanilang mga kainan dahil hindi pare-parehas ang pag-consume nila ng pagkain. Mahalaga na makita natin munang maubos ang kanilang mga pagkain bago tayo magdagdag nang sa ganon ay laging sariwa o fresh ang kanilang kakainin. Number 5 at ang pinaka-importante ay ang consistency ng oras at dami ng pagpapakain. Kailangan din na lagi nating i-monitor o silipin ang kanilang mga kainan na dapat ay hindi ito nauubusan o nasisimot ng matagal nang sa ganun ay hindi maapektuhan ang kanilang pangitlog. At syempre dapat meron din kayong source ng malinis na tubig. Laging nawawalan ng tubig sa aming farm lalong-lalo na nung summer kaya nag-invest kami sa poso at sa water pump para hindi kami maubusan ng malinis na tubig. Bukod sa pagpapainom sa inyong mga pugo, importante ang tubig para regular kayong makapaglinis sa inyong mga puguan. Kaya mas okay talaga na mag-start muna kayo sa backyard quail farm kasi sigurado meron na kayong water source sa inyong mga bahay. Kaya naman kung meron na kayong water source, light source at pagtatayuan ng inyong puguan, pwede nyo nang paghandaan ang pagpapagawa ng inyong mga cages. Ang mga cages na ito ay laying cage na para sa mga RTL. Hindi pwede sa ganito ang mga day-old chicks, ang kailangan nila ay mga brooder cages. Kaya para sa mga baguhan, mas okay kung RTL muna para laying cage lang muna ang i-investan natin. Meron ng mga best practices na pwede natin gawin sa pagpapagawa ng ating mga cages para matagal nating mapakinabangan ang mga ito. Yo, maraming nagtatanong at nagme-message tungkol sa kulungan ng aming mga pugo. Kaya sa video na ito ay ipapakita namin ang mga materyales, sukat at iba pang detalye ng aming mga kulungan. Ang kulungan namin ay may 5 layers at nahati ito sa 4 na grupo na may tig 25 heads. Pwede rin gawing 30 heads depende sa sukat ng inyong kulungan. Mas konti ay mas ginhawa ang mga pugo at makakaitlog ng maayos. Sa sukat naman ay meron itong lapad na 2 feet. At 1 foot naman para sa bagsakan ng itlog. Ang haba naman ay 8 feet at nakahati sa 4 na grupo. Sa taas naman ay meron itong 16 inches. Kailangan lang na medyo pababa ang sahig para sa paggulong ng mga itlog. At para naman maging pababa ang disenyo ng kulungan ay ginawa naming 7 inches sa parting inuman at 10 inches naman sa bandang kainan. Plastic screen naman ang ginamit namin sa pagbalot ng kulungan na merong 0.5 inch na butas. Screen naman na may 1 inch ang butas sa bandang kainan para makalabas ang kanilang mga ulo. 2x4 na CPAR lines para naman sa patukaan. Sa kanilang painuman ay gumamit kami ng PVC na tubo na may sukat na D4.
Hinati lang namin ito sa dalawa. PVC sheet na black matting ang tawag naman ng magpupugo sa ganitong uri ng sahuran ng dumi. Nung na-setup na namin at nalagay na yung mga RTL, ito na yung itsura nila sa loob ng aming puguan. Labas naman tayo para makita nyo ang aming building. 8,000 hanggang 10,000 heads ang pwedeng malaman ng aming puguan, pero hindi naman kailangan ganito kalaki ang inyong pagawang quail house. Importante sa ating mga magsisimula ng poultry business o paitlugan ay ang lokasyon kung saan natin itatayo ang bahay ng ating mga aalagaan. Siyempre, unang konsiderasyon dyan ay yung location na pinaka-accessible sa inyo dahil ang puguan ay isang klase ng business na kailangan yung maging hands-on araw-araw. Marami kaming nakikitang nagsisimula ng maliit na quail house sa kani-kanilang mga bakuran as long as may enough kang space at may kalayuan ang inyong quail house sa inyong mga kapitbahay. Pero kung ang plano nyo ay ang malaking quail house, hindi advisable na ilagay mo ang iyong business sa residential area dahil sa malaking amount ng waste o dumi na pwedeng i-produce ng mga pugo. Baka maisumbong ka pa sa barangay niyan. Kung meron naman kayong extra 200 square meters o higit pang lupa na malayo sa residential area, sapat na itong maging space para sa inyong quail house. Sunod nyo nang siguraduhin na dapat ang location na mapipili nyo ay may sapat na patubig at kuryente dahil kailangan ito sa pang-araw-araw sa puguan. Kung gusto nyo namang malaman ng iba pang aspeto ng pagsisimula ng isang quail farm agribusiness, patuloy nyo sanang subaybayan ang Work from Farm PH. Ingat! Kung balak nyo mag-invest sa sarili nyong building o quail house, dapat alamin nyo muna ang mga best practices o tamang specs na customize sa pangangailangan ng mga pugo. Ventilation ang isa sa pinaka-importanteng dapat i-consider sa ipapagawa mong quail house. Dapat at least 10 feet ang floor to ceiling height para sa mainam na airflow. Ay gawa sa screen ang mga pader na may adjustable na lona para pwedeng i-adjust depende sa temperature. Madalas na peste ang mga daga na dapat talagang maiwasang makapasok sa inyong paitlugan. Kaya dapat meron kayong ma-design na paraan para hindi sila makaakyat o makapasok sa inyong mga screen. Mas maganda rin ang nakasementong flooring para mas madali itong linisin. Dapat ma-design mo rin ang tamang lagayan ng waste o ang septic tank para sa mga dumi ng pugo. Kailangan din maging responsable tayo at huwag magtapon ng mga dumi ng pugo sa kapaligiran lalo na sa mga ilog o sapa. Plano rin naming magpagawa ng separate storage room para sa aming mga feeds at egg room naman kung saan kami magbabox ng aming mga hina-harvest. Lalo na kapag dadagdagan na namin hanggang 10,000 heads ang laman ng aming quail house. Maraming nagtatanong tungkol sa waste management ng aming puguan. Katulad ng sa manukan, importante na meron tayong sistema sa pagtatapon ng dumi ng mga pugo dahil madali itong mag-accumulate. Nakikita nyo ang aming paraan ay ang paggamit ng scraper para linisin ang kanilang mga dumi. Pero sa ibang farms, gumagamit sila ng design na natatanggal ang kanilang mga waste catcher. Pwede nyo rin iyong i-research. Ang dumi sa amin ay madali na lang linisan dahil meron kaming drainage system na malapit sa mga kulungan. Ang mga drainage na ito ay dumidiretso sa aming mga ginawang septic tank at dumadaloy ito sa mga PVC pipes kaya mabilis ang trabaho at hindi pa balik-balik. At kung nakikita nyo, hindi pa completely sealed ang mga tangke dahil i-harvest namin ng mga dumi after 3 to 6 months kapag tuyo na ang mga ito at gagamitin naming pataba sa aming mga lupa. Sa ganitong paraan, magiging responsable kami sa dumi ng mga pugo at hindi kami basta-basta magtatapon sa kapaligiran. Tataba palalo ang aming mga tanim na gulay. Mamaya ipapakita namin sa inyo ang kapital na kailangan nyong ihanda para sa 1,000 heads ng pugo. Pero bukod sa kapital, siguro nakikita nyo rin na malaki ang effort sa pagsisimula sa pagpupugo. Kaya kung magsisimula ka sa puguan, alam mo dapat kung paano pangalagaan ang inyong business para matagal mo itong mapakinabangan. At dahil nakasubaybay ka sa Work from Farm PH, bibigyan ka namin ng tip kung paano i-manage ang inyong cash flow. Ito yung ginawa naming paraan para makabawi kami sa mga panahong bumaba ang presyo ng aming mga pugo. Pwede mo tong gamitin o pwede mo rin tong i-improve depende kung paano mo gustong palaguin ang inyong negosyo. Kada araw na meron kayong nabibentang mga boxes, dapat i-record nyo kung ilan at magkano nyo ito nabenta. Kung maayos ang inyong listahan, malalaman nyo ang total sales nyo kada buwan. Bukod sa benta, ilista nyo na rin ang lahat ng pinagkakagastusan ninyo. Kasama dyan ang feeds, box kung nag-deliver kayo o kailangan nyo ng mga supplies tulad ng straw o kaya ng stapler, pati na rin ang kuryente at patubig sa inyong puguan.
Kung may additional expenses tulad ng vitamins o kaya meron kayong nasirang kailangan nyo ng mekaniko, ilagay nyo yan lahat. Para makompute ang kita, ibabawas lang ang expenses sa sales. Naging practice din namin ang magtabi ng maliit na porsyento ng aming kita para magamit namin sa iba pang paggagastusan sa aming farm. Simple lang ito pero sana makatulong sa inyong puguan. Kung ikaw ay may 150 hanggang 200,000 pesos na kapital, pwede kang magsimula ng inyong backyard quail farm with 1,000 heads. Kung meron na kayong pwesto at source ng ilaw at tubig, ito ang kailangan yung mapaghandaan para sa inyong puguan. Alamin nyo na kung sino ang magiging source ng inyong mga RTL na pugo. Ang mga malalaking quail farms ay usually may minimum na 2,000 heads per order, kaya nakakapagbenta sila ng below 35 pesos per head. Pero kung 1,000 and below lang ang inyong kailangan, makakakuha ka ng 35 hanggang 40 pesos depende sa inyong supplier. At wag na wag rin kayong bibili ng RTL nang wala pa kayong starter feeds at layer feeds. Dapat meron na kayong stock na pang ilang araw na pagkain ng pugo bago pa sila dumating sa inyong farm. Pumili kayo ng maaasahan na feed supplier na hindi mauubusan ng stock. Hindi kasi advisable na mag-iiba-iba kayo ng brand ng feeds dahil maapektuhan ang inyong egg production. Bukod sa pagkain, syempre kailangan nyo rin ng tamang design para sa inyong mga cage. May video rin kami tungkol sa sukat at materyales na ginagamit namin sa aming mga cage. Kailangan nyo rin ng supplier para sa inyong mga box. Pero ang maganda dito ay pwede nyong paulit-ulitin ang paggamit sa inyong mga box hanggang nakakabalik at hindi pa sila nasisira. Para sa construction ng inyong puguan, pwede kayong magsimula gamit ang mga light materials. Meron kaming video tungkol sa pagpapagawa ng building na pwede nyo ring panoorin. Isama nyo rin dapat sa construction ang pagpapagawa ng inyong septic tank para mapakinabangan nyo ang manure ng pugo. Ito yung estimate naming breakdown para sa inyong kapital. Pwedeng tumagal ng 10 to 12 months ang pangingitlog ng inyong mga pugo. At during this time, kailangan nyong i-assess kung may kinikita pa ang inyong puguan. Huwag kayong manghinayang dahil ang mga culls ay pwede nyo ring ibenta sa market. Madalas, ang bentahan ng culls ay 3 pesos per head. Pero pwede nyo ring diskartehan ang pagbenta ng dressed quail kung saan mabibenta nyo ito ng mas malaking halaga. Nakakabenta kami ng dressed quail egg ng 180 pesos per kilo. Nasa 9 hanggang 10 pieces ng pugo ang isang kilo, pero kailangan nyo ng maraming oras para magawa ito ng maramihan. Ito yung mga simpleng tips namin para ma-maximize nyo ang inyong puguan. Marami pa tayong pwedeng matutunan kaya sana sumubaybay pa rin kayo sa aming channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming agriculture journey at sana marami kayong natutunan sa video na ito. I-follow nyo sana ang Work From Farm PH sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok para sa marami pang update.